Simulan natin ang taon ng happy at good vibes at ang mga bulaklak. Ang ultimate pampasaya daw sa mga buhay, lalo na itong sunflower. Para ka nakakita ng aninag ng langit. Sa mga nakikilala naming mga momshies, yan ang the best. Mula mga damit, gamit sa bahay, sasakyan, appliances at kung ano-ano pa, lahat may tatak ng favorite flower nila. Paano naman nila ito naipon? Obsession nga bang maituturing ang kanilang koleksyon? Masama ba? Tara na, pasukin nga natin ang hardin, ang bahay ng mga sunflower mommies. Mula ulo hanggang paa, sunflower ang bet na bet isuot nila. Mapaloob ng bahay, mga gamit sa kusina, kwarto, pati na shower. Abay, sunflower ang mga design. Ano ba yan? Ganito ang pagkahumaling sa sunflower ng mga ilaw ng tahanan na aming natagpuan. Meet Angelica, ang sunflower Mrs. number 1 na taga Mandaluyong City. 23 years ng kolektor ng sunflower si Angelica. Ang sabi pa niya, nasa mahigit kumulang 1 milyong piso na daw ang halaga ng kanyang nagagastos sa kanyang sunflower collection and obsession. So merong panyo, merong singsing, merong relo, merong hikaw, headband, pati ang tsinelas. Ito naman ang aking hapagkainan. 2,000 nang makuha ng sunflower ang atensyon ni Angelica. Ang head turner, isang kurtina. Bigla na lang daw siyang natuwa at na good vibes nang makita ang design nito. Hanggang sa hindi na niya namalayan, nahook na siya sa sunflower theme. Ang kanyang bahay naging isa ng bonggang koleksyon ng sunflower items. Hindi po nakakawala siya ng stress. Taga po may nakakabili ako ng isa. Sumasaya po ako. Iba yung saya na dulot po sa amin. Talaga ba? Ang condo unit niya sa Mandaluyong, namumukadkad ang sunflower. Kahit saan ibaling ang mga mata, bright yellow ang inyong makikita. Literal, sunflower is everywhere. Ang table at sofa set na ito, ipinaukit pa niya para maging swak sa tema ng condo unit niya. Sa sobrang pagkagusto niya sa sunflower, damay na rin pati ang mga kasama niya sa bahay. Anong sinasabi ng pamilya? Hindi ba iniisip na sisiraan ka ng bait? Hindi po, napaka-supportive. Supportive sila. Opo. Lalo po asawa ko retired police po siya. Dati niloloko po siya. Police tapos puro bulaklak ang bahay. Oo. Dito sa bahay, normal na sa amin na magsuot ng mga ganito, ito sunflower, dahil ito rin ang makukuha mong damit sa mga cabinet. Madam President ka na daw ngayon. Opo. Kasi nagbuo po ako ng grupo namin ng mga sunflower collector. Ito naman po. Ay, ang ganda. Nakuha, maging ako ay gusto pa yatang i-recruit ni Angelica sa kanilang grupo. Sige sis, konting push pa. Malapit-lapit na. Maraming salamat. Sana makapagbigay din ng swerte sa akin, ano? Oo nga naman. Hope kasi nakatingala sa araw. Cheers! Hello! Welcome po sa aking sunflower house. Tuloy po kayo. Speaking of sunflower groups, ang isa nilang miyembro na si Luningning, ang Mrs. Sunflower number 2 na taga Cavite. Hindi siya nagpatalo talaga sa koleksyon ng popular na bulaklak. Sa gate pa lang ng kanilang bahay, sunflower na agad ang bubungad. Kakaiba ang trip ni Luningning sa kanyang koleksyon. Mayroon siyang veranda na malating park ang look. May malaking sunflower chair at tables pa o perfect place to relax and chill out. 23 years na ring kolektor ng sunflower si Luningning. Isa siya sa mga kauna-unahang Pinay na nangolekta ng sunflower items sa Pilipinas. Para sa akin, pag nakikita ko collection ko, bukod sa nai-inspire ako, nawawala ang problema ko, nakakagana pa pakiramdam, nakakatanggal ng stress.
Tulad ni Angelica, terno-terno rin ang attire ni Luningning at ang house decor na mumukadkad ng sunflower. Ang asawa niyang si Vince, todo suporta kay Luningning. Pati siya ay no choice na ring magsuot ng mga sunflower shirt. Masaya ang misis ko sa mga collection niya. Masaya na rin ako actually. Kailangan suportahan mo yung wife mo. Kasi yun naman yung purpose. Pag masaya ang wife mo, actually, masaya ka na rin. And it goes down to my sons and daughter. Kaya masaya kami lahat. Ito rin ang kabuhayan niya ngayon. Nananahi, nagbebenta siya ng mga bag, unan at damit na sunflower ang mga design. Hello guys, halika at samahan niyo ako. Mawiwindang naman kayo sa koleksyon ng Sunflower Mrs. No. 3 na si Ever mula Laguna. Ang kanyang collections, puro pasadya. Ang naglalakihang mga upuan na ito sa kanyang rest house ay specially made for her daw talaga. Nag-start ako mag-collect ng sunflower 2000. Yung mga gamit sa kitchen, yung mga unang-unang sunflower ko. Mating yung moment na yung kakapasyal ko, lagi ako nakakakita ng sunflower. Tapos may nagregalo sa akin, yun, nag-start na every time makakita akong sunflower talagang tuwan-tuwa ako. Tapos gusto ko bibili ako. Ito binili ko sa Boracay. Ito pasalubong sa akin galing naman Indonesia, Bali. Hindi lang yan, ang rest house niya ay ginawa na rin niyang sunflower farm. Dito na rin siya ikinasal, o di ba bongga? Dati lagi kami pumupunta sa mga farm na may tanim na sunflower. Lagi kong sinasabi, samahan niyo ako, papa-picture lang ako. So yun, natupad ko na dito, nakapagtanim ako ng sunflower, tapos napuno ko na siya ng mga gamit na sunflower. Para hindi lang sa katawan ko, at least pag marami ring makakakita. Tapos yun, paligid ko puro sunflower. May paliwanag naman ng isang psychologist bakit nahuhumaling ang mga ginang sa sunflower. In general, kaya sila nagkakaroon ng collection, maaaring ito ay isang hobby. Hobby meaning ito ay something na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, happiness, that feeling na merong something comforting na hinahanap sila doon sa bagay na kinokollect. So, ang tinitingnan namin dito is yung yung underlying meaning ng isang bagay na kinokolekta para doon sa individual. Sometimes kasi itong bagay pala na to na kinokollect nila is something na nag-evoke ng emotions from the past, nung kabataan nila, or maaring may na-evoke sila na special memory nung kabataan nila, at ito ay dala-dala nila hanggang sa paglaki. Dito sa Dangwa, mabibili ang sunflower kasi sumusunod ito sa sinag ng araw. Kaya ito ay tinatawag din ito sa Tagalog na merasol. At saka mabili ang sunflower kasi ito ay nagbibigay ng pag-asa, positive vibes sa sinumang bibili nito. Perfect din siya sa kahit anong okasyon. Itong poster na to, pinagawa ko siya, pina-customize ko siya, di ba? Ang ganda. Tumaas man daw ang kilay ng iba sa mga trip na tulad nilang mga Mrs. Sunflower, deadma lang daw sila dahil tulad ng sinisimbolo ng bulaklak na ito, bagong pag-asa, kaligayahan at positive vibes ang importante sa buhay. Kaya kahit kailan hanggang sa kanila daw pagtanda, proud silang sabihing sila ay mga certified Sunflower Mrs. of the Philippines. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.